Napakaganda ng bansang Pilipinas. Mayaman sa natural resources. Napakaganda ng mga isla, mga ilog at lawa, maging ang mga kabundukan. Mayaman sa natural resources. Grabe sa biodiversity. Marami tayong iba't ibang klaseng hayop at halaman. At marami sa kanila ay dito lang matatagpuan. Mayaman ang ating mga karagatan. Napakayaman din ang ating kultura. Bawat isa may sariling salita at kultura, may iba't ibang awit at sayaw, may kanya-kanyang mga festival. Bawat kultura ay may sariling mga luto na ipinagmamalaki. Kaya naman, kailangan pangalagaan ng mga kayamanang ito para hindi ito mawala o masayang at para ma-enjoy pa rin ng mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Isa ito sa mga tungkulin ng gobyerno ayon sa preamble ng ating Constitution. The government is to conserve and develop our patrimony. Kalooban ng Diyos na alagaan nating mga Pilipino ang mga yaman na ito. Sa totoo lang, nilikha niya tayo sa mundong ito para maging katiwala niya sa pangangalaga ng lahat ng kanyang ginawa. Ayon sa Biblia, matapos alikain ng Diyos ang tao, sinabi niya sa Genesis 1:28, "Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth." Nilikha tayo ng Diyos para maging tagapamahala niya sa mundo. Dahil dito tayo nilagay ng Diyos sa Pilipinas, ito ang bahagi ng mundo na nais nang alagaan natin. At tayo bilang sovereign Filipino people, ayon sa Constitution, inatasan natin ng gobyerno para alagaan ang kamanahan ng bansa para sa atin. Kaya, piliin natin ang mga lingkod bayan na magiging tapat na tagapangalaga ng ating kamanahan, alang-alang sa ating mga anak at para sa mga susunod na henerasyon. Piliin ang tama, gawin ang tama, para sa Diyos, para sa bayan, at para sa ating kinabukasan.